wala tayong music. And si Miko, alis na siya para mag-witness. I-record ko na lang sa video. Ganito na lang yun. Example. Hanap tayo ng 3 hectares. Piece of land. Tapos dito dagat. Yan. Tapos magandang shoreline. Ganda na sands. Yan. Tapos gawin natin dito sa first line. Lagyan natin ng first buo. Yan. Tapos talisay. Tapos buko ulit. Mga ganun. Alternate lang. Yan. Hanggang matapos natin dito. Ganyan. Tapos dito sa end, gawin na yung koprahan. Puro nyug. Yan. Tapos dito, mga ganyan. Lagay natin dyan. Pangpandan naman. Yung puno ng pandan. Quezon Province, meron nun eh. Sa pandan mismo. Tapos, pandan ulit. Pandan. 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 Dito, koprahan pa rin. Yan. Kopra. Tapos dito, gawin natin dyan, fruits. Tanim tayo ng kamagong na meron chiko. Pagtabihin natin. Ganyan. Tapos dito, saging, latundan. Tapos nun, mag-hybrid. Yung hybrid na yan, si Robert, alam niya yan, Robert Yopangco. Laki ng mga nun, saging nun eh. Na-hybrid niya, tapos yung saging, na latundan, actually mas malaki pa dito. Mas mahaba pa, tsaka mas Meron siyang picture na ilagay sa sa internet, na upload nila. Paano siya nag-hybrid. Pero to make sure yung lupa, yung soil, kailangan fortified talaga for fruits. Marami options. Pwedeng makipag-coordinate sa Mindanao kay Charles. Kasi alam ni Charles kung saan ang mga red lands, red soils. Pwede naman yun. Ipa-transfer or bili sa Mindanao. Pero mas maganda, pag-aralan yung soil, tapos tignan kung paano siya nagiging red soil. Kasi maganda yun para sa fruits. Kaya yung mga fruits sa San Buanga, napakaganda. Dito kasi maganda to sa north. La Union. Sa San Carlos yata, meron pa 3 hectares. Yun lang ang hindi ako sure, pero aware ako meron pa for sale. So, ganyan. First part pa lang yan ng 3 hectares. Tapos, dito, lagay ka ng parang maliit na resort. Mga parang membership lang, tsaka pili lang yung makakapag-check-in. Kasi, yung architectural design na gagawin dito, parang pang tourism. Yung tipong kapag mag-check-in ka sa resort, mapag-aaralan lahat ng mga fruit-bearing trees, ganun. Tapos, hindi lang siya basta-basta nakalagay.
naka-design talaga siya, naka-plot siya ng maayos kung saan ma-appreciate kahit ng mga bata kung paano mag-grow ng fruits, kung paano mag-grow ng trees, ganun. Pwede ka rin maglagay dito ng shrubs. Yan. Maganda ilagay na shrubs dyan. Yung hybrid na calamansi ni PGMA. Actually, nalaman ko yan eh. Nung nag-relocate sila sa Muyaong. Basta yung boundary ng Quezon and Laguna. Papunta ng Sierra Madres. Nakita ko doon yung mga dating people ni Mommy na less fortunate. Ang ginawa ni PGMA para ma-identify sila kung sino-sino sila. Binigyan sila ng hybrid calamansi. Makita ko talaga yun. Ang ganda ng calamansi kasi hindi siya ganun kataas, hindi din siya ganun kapayat. Parang bonsai ng dating. Siguro mga umabot lang ng 2 feet yung taas, pero napakalago niya. Ang daming kalamansi. Tapos ang lalaki pa nung bunga. So ganyan, may resort ka dyan, tapos dito may garden ka, na meron sisong, ganyan. Parang ganon, may playground. Paano ba spelling ng sisong? Ganyan yata yun. Playground, yan. Tapos, playground for kids, pero garden-like. Yan. Then, dito, parang may rotonda ulit. Kasi yung resort parang hotel. Pero napaka-maliit lang yan na hotel na maganda. Talagang for membership lang. Tapos, may rotonda, may fountain, parang sa Mega World, sa Uptown. Music fountain, parang ganun. Ginaya ko, no? Pagalitan ako ni Andrew. Pero okay lang. Sabihin ko na lang, inspired by Uptown. Ganun. Tapos, ganun din, musical. Tapos, dito, merong mga tsaahan, tea spots, coffee, ganyan. Coffee table, garden-like. Dito naman, sa hotel mismo, underground na yung parking. Although, hindi siya magiging advisable kung masyadong underground. Kasi naman to dagat. So, mangyari foundation lang. Siguro mga one floor lang. Lalaliman yung foundation. Alam yan nila Maria Tanya, tsaka nila Angie King, kung paano gumawa ng masyadong malalim tsaka matibay na foundation na malapit sa dagat. Kasi Baknotan, alam nila yon because of Tito Bayong. So, ganun, alam nila yan kung paano yan gawin. Lahat ng foundation na napakalalim, pero malayo dito. So ito, ang purpose talaga nito, defense yan para sa kung ano man tidal wave or kung ano. Hindi ka pwede magtayo ng resort sa malapit talaga sa sa mga buhangin. So you need to have it na may defense level ka muna talaga sa hampas ng alon. And those are the puno. Pandan, kaya malakas naman yan. So magdagdag pa na maraming puno kung saan, parang defense lang. And then, ayun, dito kasi sa part na ito, soil na talaga yan for pwede ka nang magawa ng kung anong bahay or ganun lang. Maganda dyan yung talagang sea, kasi merong mountains yan eh. So, iba talaga ang structure ng soil. Kesa sa ocean lang, tapos island. Magkaiba yun. Tapos, ayan. So, ganyan. May hotel ka dyan. Dito, pwedeng lagyan ng ng restaurants. Na meron smoking area. Open to everybody to.
Except for, ano lang. Kasi dito sa hotel, may restaurant na dapat yan sa deck, yung view deck. Nandun na dapat yung restaurant ng mga members. Ito, open para sa mga gusto makapag dagat. Pero hanggang dito lang sila sa part na to. Kung gusto nila magdagat, naka-close na yan. And if they want to see this, bayad na lang sila entrance. Diba? Ganun lang. Pero may oras yan, tsaka may araw para lang sa kanila. Kasi ito, para talaga sa mga members lang. So, ganun. So, halimbawa, weekend, Saturday and Sunday, doon lang sila makakapagbayad, makakapasok dito to explore kung ano meron. At makapag-swim sila dyan. Pero Mondays to Friday, naka-exclusive para sa mga members. Sila lang makakakita niyan. So, ganun lang gawin. Yan. So, ano pa? Ito lang yung first part. Simulan natin sa end. Now, dito yung tourism agriculture. Yung tourism agriculture naman, promote ng 3 hectares na yan or 2.7 hectares. Yung mga 1, indoor farming. Ano ba to? Yan, indoor farming. Meron na yun sa Japan eh. Nagawa na nila yan. Tapos solar powered yan. With Meralco. Ganun. So, combined, solar powered and Meralco. Kung paano magkaroon ng line si Meralco, bahala na siya. Indoor farming. So, andyan yung vegetables na pwedeng i-grow indoor. Tulad ng pechay, favorite ko yun. Tapos, yun. Yan. Pechay, lagay natin. Pechay. Tapos, part yan, indoor farming, indoor flowers. Puro flowers naman yung i-grow. Yan. Then, dito sa part na to, nandyan naman yung actual farming. Ganyan. Rice fields. Yung parang makita ng mga bata na, ay ganito pala yung itsura ng rice fields kapag meron kang asyenda. Parang ganun. Tapos meron kang livestock. Makita nila yung cows. Ganyan. Kung paano mag-milk. Tapos may processing para dun sa Hacienda Kalawan. Yung makipag-partner na lang kay Hacienda Kalawan. Parang ganun. And then, yan. Tapos niyan, sa part na ito, dito naman yung fish ponds. Na meron din, yung parang sa Batangas na pinropose ko, yung indoor fishing or indoor fishery. So ano lang yun, mga 5-story building. 5-story lang yun eh. Pero yung first floor, seedlings yun. Pinapalaki yung mga seedling, yung mga maliliit na fish, tapos nakalagay lang sila sa mga aquarium. Tapos sa gitna, nandun na yung pangbenta. So, every time na lumalaki sila, ang nangyayari, inaakyat sila pataas. Or pwede din, reverse, mula sa taas yung seedling, tapos pababa habang lumalaki. Tapos, dito na yung pinaka pangbenta para sa communities. So, yung gagawin sa 3 hectares na yan, para lang siyang example ng kung ano yung gagawin sa bawat barangay na merong ganong klaseng proposal. Lalo na sa Makati, proposal yan sa Makati, magkaroon ng indoor agriculture, tsaka indoor fishery, tsaka sa Batangas to eh.
Sa Batangas ko ito na ibigay. Yan. So, dito fish. Lahat yan fish. Ngayon, meron ka ng rice field, may livestock ka. Yung pinaka-front. Yan. Yung pinaka-front. Ang gawin naman dyan, ano na, di ba, entrance na yan ng farmland. And fish ponds. Pero dito, sa pinaka-entrance, para siyang museum-like. Nandyan lahat ng weaving. Merong weaving ng bayong. Weaving ng banig, gamit yung pandan. Kasama ng mga pangnipahat. Yun. Nipahat leaves. Lahat ng local products na pwedeng ibenta at i-export. Gamit yung pag-weave ng mga dahon. Actually, naisip ko dito si Angela ng Palawan. Kasi maganda bags niya eh. And ang ginagawa ni Angela, yung mga tribes sa Palawan, yun yung employees niya. Tsaka inaalagaan niya. Export yung bags nun. So, pwede ilagay dito yung bags ni Angela to promote. So, yan, bags weaving. Tapos, dito, sa kabila or sa gitna, na parang museum, nandiyan naman yung mga artifacts. Modern na, kung anong pwedeng gawin. Halimbawa, gagawa ng sword. Anong klaseng sword gusto mo gawin modern style? Anong ornaments ilalagay mo sa sword? Parang ganun. Yung pinaka-modern style na napaka-ancient ng dating. Diba? Parang ganun lang. Parang museum-like. And then dito, food na yan. Food products. Kung ano pwede ma-promote from the area. Kung La Union yan, crochet, meron palang crochet sa La Union. Sa Bawang yan eh. Ganchillo. Yan. Sa La Union yun. Tapos dito food products, nandiyan na yung mga for export from La Union, tsaka Cordilleras, pwede na ilagay yan buong North Ilocos kasi center itong La Union eh. Ganon. Center kasi. Yan. Tapos, museum-like yan, no? Pero dito sa pinaka-front, bago pumasok, meron ka ng swimming pool na parang splash island. May slides. Open to everybody. Ganon. Tapos, kasama na dyan yung market. Magkakaroon ng parang marketplace. Bibenta ng mga vegetables para dun sa mga tao sa city or sa municipality. Pwede silang bumili dyan or kahit sino, lahat ng pupunta dito. Pwede sila dito mamalengke. Pero maganda yung palengke. Kailangan yung palengke pang tourist spot. Tapos yung prices affordable. Presyong hindi lang presyong kaibigan, presyong hustisya, parang ganun. Justifiable price. Open to everyone. Yung mag-enjoy ka mamalengke kasi ang linis.
Hindi lang yung napaka-technology ng palengke. Napaka-old school niya, pero napakalinis. Ganun ka-enjoy. Swimming pool, parang Splash Island, ganyan. Para sa mga kids, tsaka sa family. So, garden-like din. Lahat garden-like, para masaya, para happy. Madami trees. So, ganun. Then, if they want to, pwede na silang pumasok dyan. Lahat yan may entrance fee. So, ganun lang. Ganyan lang ako kagulo mag-explain at magsulat. Pero kung lalagyan ko to ng positioning, eto, si BDO, dito natin ilagay yan sa fruits. Tapos, si Union Bank, dito natin lagay yan sa resort, tsaka sa mga shrubs. Yan. Tsaka dito sa lahat. Yan natin si Union Bank ang gumastos dyan. Tapos, ano pa ba? Yung sarili ko na lang dito. Sa part nito. Yan. Itong buong yan, sa kanya yan, ito kay Union Bank. Ay, kay BDO. Yan, itong part na yan. Tapos sa employees, syempre, kailangan nilagay yan lahat dito. Yan. So yan, kasi solar power, kay Capco yan eh. Tsaka kay Meralco. So akin na lang yung trabaho. And then we need to always remember employees. Dapat kompleto sila ng government nila. Yan. Ganyan lang. So, tapos na. Yun lang, Greta. Thank you.